And this time, for our final challenge, I would like to share with you the message of the Lord I entitled, Let Unity Be Our Goal. Let unity be our goal. Alam niyo po, ang saya natin ngayon, ang tagumpay nito, undeniably, ito po ay dahil na rin sa naging pakikipagkaisa po natin. So, ang unity po ay napakagandang bagay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong tapusin natin ang conference sa isang napakagandang challenge. Again, the title of my message, Let Unity Be Our Goal. I would like to request everyone to please open your Bible in the book of Psalm, chapter 133. Psalm chapter 133, and I will read the whole chapter. Psalm chapter 133. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, as the dew that descended upon the mountain of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. For the second time, anyways, ito naman ay 3 verses lamang for emphasis purpose, para po mas mag-stick sa heart at mind po natin, congregation. I would like to request all of you to again read our text. Psalm chapter 133, please, loud and clear, ready, begin. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments, and as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountain of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us go to Him in prayer. Our gracious, loving God, again, we want to thank you and praise you for all the things that you have already done. Thank you for this great opportunity to attend to this conference, Heavenly Father. Thank you for putting this thing in the mind and in the heart of the pastor. Lord, I pray that you will continue to bless this ministry. Ang kanila pong lahat ng endeavor, sakripisyo, lahat ng kanilang labor, lahat ng ito, dakilang Diyos, ay pagpalain mo. And thank you for allowing us to be here, Heavenly Father. Thank you even for the speakers na ginamit mo po to challenge us, to encourage us. I pray, O Father, that you will continue to use us for your glory and for your honor. Thank you even for the presence of all the pastors na kung saan nagbigay po ng lalong saya sa fellowship na ito, sa conference na ito. I pray, O Father, that you will again use your humble servant to talk to your people. May you touch our hearts, O God. May you bless us, enlighten our minds, encourage us, challenge us, O God. Sa iyo ko po, lubos ay pinagkakatiwala ang aking sarili. Help me, O Lord, and fill me with your Holy Spirit. Guide me, O God, and give me wisdom. And once again, accomplish your will in our midst. Lahat ng ito, aming Panginoon, ay aming pong ipinagkakatiwala sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Well, siguro po, very obvious na talagang kinuha po yung attention natin sa binasa natin. Behold. Kumbaga, atin pong bigyan ng tinatawag nating weight ng attention. Behold. And then, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. In this message, gusto ko lang pong ipahayag sa inyo ang nasa puso ko po, mga kapatid, sapagkat ito ang message na inilagay ng Panginoon. Ang magandang bagay po, na habang ipinapangaral po ito, magandang mapaalalahanan po tayo
na bilang pamilya ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, makita natin yung importansya ng tinatawag nating unity. Ang magiging objective natin is to encourage everyone to practice unity as God's family. Amen? Tayo po, atin pong i-apply, atin pong isa sa buhay ang pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos o bilang pamilya ng Diyos. Now, basic po ito, pero importante to remind everyone. Sa John chapter 1 and verse number 12, ang sabi po ng Bible, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Meaning to say, ang lahat ng totoong nanampalataya, ang lahat ng totoong Kristiyano ay naging anak ng Diyos. Therefore, tayo po'y napabilang sa pamilya ng Panginoon. Kaya nga meron tayong kinakanta, "I'm so glad I'm a part of the family of God." Hindi ba napakalaking blessing na kung tutuusin po ang sabi ng Bible sa John 8:44, ang isang taong hindi mananampalataya, anumang relihiyon ang kinabibilangan niya, sa salita ng Diyos, sinasabi, anak ng dyablo. It is hard to accept, pero yun ang totoo. That if you are a non-believer, meaning to say, kung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, ang ama natin, dyablo. But the good thing is that meron pong legal adoption. Ito po ay recorded, kaya ang Biblia ang ating pong legal adoption paper. Ang ibig sabihin po, may Biblia tayo na siyang po pwede natin panghawakan, that according to the declaration of God's Word, "But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Masaya po ba tayong anak tayo ng Diyos? Palagay ko po sa lahat ng blessing na po pwedeng i-consider natin sa buhay natin, walang po pwedeng panapat na blessing sa kalagayang Kristiyano na tayo ngayon, na tayo po'y ligtas, hindi tayo pupunta sa impyerno, tiyak tayo ng langit. Amen? What a blessing na mapabilang sa pamilya ng Diyos. Now, ito po ang punto ko. Kung tayo po ay mga anak ng Diyos, in fact, talagang by virtue of adoption, malinaw po yan, declared po yan sa salita ng Panginoon. Romans 8 and verse number 14, ang sabi po, "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father." Amen? Kaya ho, nakakalungkot, marami po ang nagdadasal ng ama namin na hindi naman anak ng Diyos. Not to be judgmental, but just to consider the teaching of God's Word. Nung pong sinabi ng Panginoon, "When ye pray, Our Father," doon po nililit tayo na ang prayer, pribilehiyo na ibinigay sa anak ng Diyos. Kasi paano mo sasabing ama namin kung John 8:44 ang kalagayan mo? So meaning to say, ako ay po pwedeng tumawag sa kanya ng Ama. We can cry, Abba, Father, because in the Bible, very clear na ito po'y sinabi na dahil tinanggap ko siya, binigyan ako ng karapatan na ako ay maging anak ng Diyos. Kaya lahat ng totoong Kristiyano, anak tayo ng Diyos. Amen? Ngayon, napakasarap i-claim na pamilya tayo ng Panginoon. Pero kung tayo po hindi nagkakasundo, kung tayo po mag-aaway-away, mga kapatid, kung tayo po ay magiging divided, hindi ba magiging confusion tayo at napakalaking disadvantage po niyan? Kapintasan po yan ng Kristyanismo. Kapag sinasabi natin na Kristiyano tayo, kaya mga kapatid, mga minamahal, mga kapwa ko pastor, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na napakagandang hakbang na kayo ay nandito ngayon at nakiisa sa conference na ito, sapagkat sa totoo lang, sa usapang Biblia, bilang mga Kristiyano, tama lang na tayo po'y nagkakaisa-isa. Tama po na tayo'y magkakasama. Amen? Mga kapatid, let us practice
unity as God's family. Yan po ang objective natin. We will practice unity as God's family. Mga kapatid, isa pang objective natin is to promote unity in God's ministry. Diba? Ang ating magiging takbo ng puso, tibok ng puso, ipapractice natin ang pagkakaisa bilang tayo po ay pamilya ng Diyos at atin pong ipopromote ang unity in God's ministry. Mga kapatid, let us face the fact, we cannot do the ministry alone. Diba? Yung maging separatist, tama po yan. Pero yung maging isolationist, mga kapatid, hindi po tama yan. Dinisenyo ng Diyos na kailangan natin ng isa't isa. Naging blessing po ba sa inyo ang mga preachings? Ang tanong ko, ilan yung nag-preach? At ang nakatutuwa po sa mga nag-preach, mga kapatid, Bible talaga ay pinangaral. It is good to attend sa conference na yung mga speaker hindi kontra-kontra, hindi nag-aaway, hindi nagpapagalingan. Yung mga speakers ay nangaral ayon sa leading ng Panginoon upang sa usapang ministry mapalakas ang bawat isa sa atin. Amen? Mga kapatid, let us practice unity as God's family and let us promote unity in God's ministry. Sa gawain ng Diyos, yun ang ating i-promote, mga kapatid. Huwag maging divisive ang ating spirit. Mga kapatid, paalala lang ito. Remember when the Apostle Paul rebuked the Corinthian church? Alam niyo po ang kanyang pinakaisa sa sentro ng rebuke sa kanila, carnality. Diba? Ang sabi niya, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Kaya sabi niya, I have fed you with milk and not with meat, neither to, you are not able to bear it. Yet now, are you not able? Alam niyo kung bakit? Kasi meron daw pong contention. There are divisions among you. Isipin niyo po, ito'y naging problema ng Korinto. Kaya mga kapatid, huwag niyong iisipin na kapag ang espiritu natin, kahit tayo pong mga pastor, pagka ang spirit natin divisive, mga kapatid, carnality po yan. Hindi po healthy. Hindi po helpful. Mga kapatid, I must admit na hindi po pwede. Kahit nakikita niyong maganda ang gawain ng Hosanna Bible Baptist Church, admitted pa rin po ang pastor ng church na ito na sa usapang ministry, hindi po pwedeng sila lang. Kinakailangan po bilang mga gawain ng Panginoon, let us promote unity. Mga kapatid, sa usapang church, sa usapang ministeryo, sa usapang espiritual nating katayuan, importante po na atin pong idambana ang pagkakaisa sa Panginoon. So ito po ang ating pinaka-objective. For us to practice unity as God's family and to promote unity in God's ministry. Ang maririnig niyo po ngayon, ito po ay solidly Bible, na kung saan po pwedeng ang magiging isa sa take-away natin as church, ito ang ating pong masasabi nating bibigyan ng pansin. Yung pong sinabi po, just try to imagine kung saan ikinumpara. Ang sabi po, behold how good and how pleasant it is for brethren. Di po ba? For brethren to dwell together in unity. Ang sabi po, it is like the precious ointment that ran down upon the head. Diba? Even Aaron's bird na hanggang sa garment. Ang ibig sabihin dyan, mga kapatid, humahalimuyak. Alam nyo, ako po'y Tagalog na Tagalog. Sapagkat ang nanay ko po, Bulakenya. Ang tatay ko po, Bulakenyo. Kaya sinasabi ko, Bulukenyo ako. No? So, Tagalog na Tagalog po ako, mga kapatid. At yung salitang humahalimuyak, ito po'y salitang ginagamit upang ipahayag ang sabihin nating nakakaaya-ayang amoy, mga minamahal. Kaya kapag dumaan ka at sinabi sa iyo, wow, humahalimuyak ka, positive po yun.
Pero yung pagkadumaan ka, ano ba yan? Ang sangsang naman. Di ba? O maalingasaw. O, yun po, amoy din ang tinutukoy, pero negative. So it is very positive na ang sabi ng Bible, kung tayo raw pong mga magkakapatid, kung tayo raw po'y nagkakaisa, ang ibig sabihin, mabangong samyo tayo sa Panginoon. Diba? Natutuwa ang Panginoon. Kaluguran ng Panginoon. Simple illustration naman eh. Sino ba namang magulang ang natutuwa ng mga anak niya away ng away? O alam mo, saya namin sa pamilya, mga anak ko, wala nang ginawa yan kundi mag-away. Diba? So ang masarap makita ng mga magulang kung paano ang magkakapatid, naggagalangan, ang magkakapatid, nagtutulungan, nag-aalalayan. Mga kapatid, bakit hindi po natin i-apply na sa usapang tayo po na bumubuo na pamilya ng Panginoon or sabihin natin sa ministry, ministeryo ng Panginoon, bakit hindi natin i-apply yan para naman yung Ama natin sa langit natutuwa ako dyan sa mga anak ko kung paano sila nagpapahayag ng espiritu ng pagmamahalan, ng pagkakaisa, ng pagtutulungan. Natutuwa ako sa mga ministeryo na itinayo ko kung paano na sila ay nagsasama-sama at nagtutulungan. Amen? Kaya po, pag uwi natin sa mga churches natin, ito yung mga obserbahan natin. Diba? Ito yung mga i-apply po natin. Okay? Mga kapatid, tingnan nyo po ang sabi ng Ephesians chapter 4. In Ephesians chapter 4, sa verse number 12, ang sabi po ni Paul, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Ang sabi, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ito ang puso ng conference. Strengthening, mga kapatid. Church is strengthening conference. Kaya blessing na may church, blessing na may pastor, na kung saan naisipan po ito at ito po ay kanilang ini-accomplish pagkat malaking blessing ito sa atin. Amen? Ang sabi po, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, and sa susunod na talata, till we all come in the unity of the faith. Mga kapatid, magandang mag-abot-abot tayo sa gawain. Magandang sa usapang pananampalataya, mag-abot-abot tayo. Kaya nga, ngayon po, bilang concluding message po natin, ito po yung ating maging goal. Let unity be our goal. Mga kapatid, number 1, let us express the sweetness of fellowship. Diba? Sa mga churches natin, kung uuwi po tayo, nakatatak sa isip natin, ito ang ating i-work out. Yung bang ang bawat miyembro, ang bawat mananampalataya, ang bawat kapatiran ay magkaroon ng tinatawag na puso na i-express sa usapang church, sa usapang ministry, sa usapang fellowship, yung sweetness, mga kapatid. Diba? Yung tamis ng pagsasamahan. Mali po sa church na may grupo ka lang. That is actually one of the problems kung bakit may mga nagiging problema sa church. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang church na dapat iisa, nagkakanya-kanya. Yung bang tipong pag umatin ng church, meron lang circle of friends na yun lang po ang iniikutan. Kung magkakaibigan kayo, ang dami yung pagkakataon. Pero sa church, ang magandang maramdaman, yung sweet fellowship sa bawat isa. Amen? Let us express the sweetness of fellowship. Iparamdam natin na ang banal na Espiritu na nasa puso natin bilang Kristiyano, nandoon yung ating pagmamalasakit, nandoon yung ating pagmamahal, nandoon yung ating concern. Let us express the sweetness of fellowship na talagang po pwede mong kantahin ng totoo sa puso mo. What a fellowship! What a joy divine! Leaning on the everlasting arms. Amen? Yun po, wala dapat respect to person. Isa sa magandang obserbahan natin sa church yan. May mga miyembro po na pag umattend, parang ang kapatiran, yun lang mga kaibigan niya. Hindi po healthy yun.
Kaya nga sinasabi ko po sa church, isa sa magandang medyo maging particular kayo. Baka hindi nyo nararamdaman na may mga nakakapansin sa inyo, may mga nakakakita sa inyo na parang kayo-kayo lang. Magandang ma-develop sa church natin na dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po ay nasa isang church. Sana po mga kapatid, maganda ang relasyon natin sa isa't isa. Amen? Bagamat hindi natin pinapractice yung peace be with you, di ba? Bagamat hindi natin pinapractice yun sa ganong akto, pero ang kalooban ng Diyos, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Di ba? So yun po yung itinuturo sa atin ng Bible. Sa Galatians chapter 6, sinasabi po sa atin, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. And in verse number 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Amen? Especially unto them who are of the household of faith. Ang kalooban ng Diyos sa church na ating kinabibilangan, especially because of our claim na church tayo ng Panginoon, the will of God for our church, na tayo po'y nagtatratuhan ng tama sa isa't isa. May galang tayo sa isa't isa, may pagpapahalaga tayo sa isa't isa, may pagmamahalan tayo sa isa't isa, may pagmamalasakit tayo sa isa't isa. Mga kapatid, just imagine, if in our church, nararamdaman yung sweetness of fellowship, ano kaya ang magiging impact nito? Diba? Hindi maganda yung church ng mga miyembro, iwas sa pastor. Opo. Mga pastors, nararanasan ba natin yon? Na ang gulo-gulo nila, ang saya-saya nila, pag dumaan ka doon, biglang. Literally, parang may dumaang anghel. Ang sarap ng gawain na yung mga members hindi awkward sa pastor. Ang tamis ng fellowship kapag kayong mga young people talagang open na nasasabi nila kung sakali man sa usapang career, sa usapang love life, ang sarap ng relasyon na nakapag-open ka. Hindi ho magandang indikasyon yun na kapag kaya mo mag-open kung kani-kanino, sa pastor hindi mo masabi. Diba? At ang bagay na tama, hindi ko nakikita na hindi mo, diba, masasabi. Mga kapatid, gusto ko pong i-point out sa inyo na ang isa sa magandang maging goal natin sa church, yung bang ma-express natin ang katamisan ng tinatawag nating fellowship. Amen? Yung ba pag kami umaten sa atin, nakakatuwa naman doon sa church na yon. Talagang ibang klase silang magdamayan. Ibang klase silang magmahalan. Ibang klase talagang magtrato sa isa't isa. Mga kapatid, mga minamahal, gusto kong ipaalala, bit-bit natin ang pangalan ng Panginoon. Kaya hindi maganda na yung pong mga members ay nag-iiringan sa isa't isa. Hindi po maganda na ang mga miyembro nagsisiraan sa isa't isa. Pag-aralan niyo po ang sulat ni Apostol Pablo, sa maraming pagkakataon, yan lagi ang kanyang pinapaalala na huwag tayong magsiraan, huwag tayong magkaroon ng masasabi nating kapaitan ng loob sa isa't isa. Mga kapatid, mga minamahal, if we are claiming that our church is God's ministry, if we are claiming that our church is God's church, let us express the sweetness of fellowship. Mga kapatid, sabi ng Panginoong Jesus, kung kayo nga ay nagmamahalan sa isa't isa, then sasabihin nila, kayo nga ang aking mga alagad. Amen? Ibig sabihin, ang Panginoon very confident na i-claim na tayo po'y disciple niya kung nagmamahalan tayo sa isa't isa. Kaya wag na po natin palabasing Kristiyano tayo, wag na po natin palabasing Christian church tayo kung hindi natin maitrato ng maayos ang isa't isa. Kung atin pong i-claim na sa Diyos tayo, mga anak tayo ng Diyos, nagawain tayo ng Panginoon, nawa, mga kapatid, mapagtibayan sa matamis na fellowship natin sa church na ating kinabibilangan. Amen?
Kaya magandang pag-uwi natin, ba? Magandang concept yon. Na talagang dapat talaga ang i-practice natin unity, ang ma-promote natin unity. At ang isang way na magagawa natin yan, yung bang ma-encourage natin ang bawat isa to express the sweetness of fellowship. Ikalawa po, na magandang matiyak natin sa church, yung let us exercise the spirit of forgiveness. Diba? Express the sweetness of fellowship, and hey, it is also good to exercise the spirit of forgiveness. Alam niyo kung bakit? Ang bumubuo sa church, mga tao. Hindi tayo naging perpekto nung maging Kristiyano tayo. Let us admit the fact that being human, kahit Kristiyano tayo, we're just forgiven. Pero hindi pa tayo perpekto. Ano po ang gusto kong i-point out? Meaning to say, it is still possible na masaktan ka, makasakit ka. May makagawa ng hindi maganda sa iyo at meron pong mga magagawan mo ng hindi maganda. Now, ang Biblia po, hindi naman po pwedeng ituro po ng Bible ang turo tungkol sa forgiveness kung wala naman paggagamitan ito. The reason why in the Bible we can learn na talagang dapat magpatawad tayo because yan po'y leading sa idea na po pwede po na may makagawa ng masama sa atin, meron nakapagsalita ng hindi maganda sa atin. Kaya sinasabi nga po ni Apostle Paul in Ephesians chapter 4 and verse number 26, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Hindi kalooban ng Panginoon na nagtatanim tayo at nagpapatagal tayo ng sama ng loob. Kaya ang turo ng Bible, kung meron kang against sa kapatid mo, lapitan mo siya, sabihin mo sa kanya, makipag-ayos ka sa kanya. Kung Diyos ang pag-uusapan, ang nagiging problema, hindi pinalalala. Kung Diyos ang pag-uusapan, ang sama ng loob, hindi pinagtatagal. Kung Diyos ang pag-uusapan, ang gusto niya, pag mayroon kang laban sa kapatid, kung may nagawang hindi maganda sa iyo, makipag-ayos ka sa kanya. Yun ang maliwanag. Let not the sun go down upon your wrath. Alam niyo ang paalala? Neither give place to the devil. Alam nyo, lagi kong inuulit to sa mga churches. Kasi alam natin sa Diyos tayo. Pero alam natin dapat na may kalaban ng Diyos. At ang kalaban ng Diyos, ang laging gusto niya, yung masasabi nating kontra sa kung ano ang gusto ng Diyos. Kung ang gusto po ng Diyos, unity, titiyakin ko sa inyo. Ang diablo, ayaw niya. Ang gusto niya, division. Kaya nga sabi ko, always remember that Satan has an expertise. At ang expertise ni Satan, alam niyo kung ano? Creating questions, causing quarrels, and corrupting qualities. Ang expertise ni Satan, yung lagi na lang, duda, di ba? Creating questions for us to doubt. And causing quarrels for us to be divided. Masayang-masaya po si Satan pag nakikita niya yung church, hindi nagkakasundo. Kaya nga, naikwento ko po dito sa church, yung bang idea. Kasi nung makita ko yung ganda nitong building na ito, naalala ko po yung isang kwento, Pastor, yung isang illustration. Remember that story? Na nasa probinsya sila, talagang very eager sila. They prayed hard, they sacrificed a lot just for them to build yung kanila pong chapel. At nung maibuild na po ito mga kapatid, the pastor is very excited, the pastor is very happy, very eager. Kaya ang ginawa niya, nagpatawag siya kaagad ng meeting. Mga diakono, mag-meeting tayo. Ang ganda ng building natin. Remember that illustration? Gagamitin ko lang po for the sake of emphasis. Alam nyo, sabi ng pastor, mga deacons, pinatawag ko kayo sapagkat naniniwala ako, nakagaya ko ang saya-saya nyo na ang ganda ng building natin. Pero alam nyo, sa ganda ng building na ito, naiisip ko lang na napakaganda sana na mag-accomplish tayo ng chandelier. Alam nyo po, biglang meron pong isang diakono doon na kita nyo kaagad sa mukha na medyo hindi siya masaya doon sa sinabi ng pastor. Na-notice ng pastor.
Diba? Sabi niya, Deacon, kapatid, bakit parang hindi ka masaya sa sinabi ko? Sa ganda ng building natin, gusto ko makapag-accomplish tayo ng chandelier. Sabi niya, Pastor, hindi kasi ko para sumang-ayon sa iniisip mo, Pastor. Ha? Bakit naman, kapatid? Sabi niya, Pastor, pakinggan niyo po ito. Unang tanong, dito ba sa atin, may nakakaalam kung ano ang spelling ng chandelier? Naku, medyo nagulat si Pastor. Baka tanungin siya, hindi niya na-review. Diba? Walang nakasagot. Walang nakasagot. Hindi nila alam kung anong spelling ng chandelier. Kita niyo, Pastor? Spelling lang, hindi natin alam. Bibili tayo niyan. Diba? Pastor, kalimutan niyo na yan. Pangalawang rason, meron kaya dito sa atin na kahit isa lang, kahit kasing galing ni Brother Daniel, ang tanong, kaya bang tumugtog ng chandelier? Talagang natigilan na naman sila. Dahil wala talagang marunong tumugtog ng chandelier. Meron kanta, di ba? Chandelier, di ba? Yan. Pero tumugtog, wala. Okay? Pastor, kita niyo po. Pero Pastor, ito po ang pinakamatibay na dahilan kung bakit medyo hindi po ako makasang-ayon sa gusto niyo. Pastor, gusto niyo ng chandelier, spelling lang, hindi natin alam. Gusto niyo ng chandelier, ni isa rito walang marunong tumugtog ng chandelier na yan. Pangatlo, Pastor, ito ang pinakamatibay sa ganda ng building natin. Kung mag-iisip kayo, Pastor, ang dapat sanang naisip nyo na magandang i-accomplish natin dito, hindi yung chandelier na yan. Kasi ang kailangan natin, ilaw, Pastor. Ilaw ang kailangan natin. Sabi ng Pastor, nye. Di ba? Kontra ng kontra, hindi naman pala po naiintindihan kung ano yung chandelier. Ilaw nga yun eh. Ayan o, ganyan ang kaganda o, chandelier ang tawag dyan. Natatawa tayo. Pero alam ko, mga pastor, madalas nating ma-experience yan. Na meron pong mga miyembro, makakontra lang. Kahit hindi naiintindihan. Kasi ang magandang kalidad ng church, yung bang alam nila na dahil Diyos ang nagbigay ng pastor nila, susunod sila sa leadership ng pastor. Diba? Kasi pastor, alam ko, kaya ako nilagay ng Diyos sa church namin para i-check and balance ang pastor namin. Matindi, no? Matindi yung calling. Nilagay ako dito sa church nito para i-check and balance ko si pastor. Bagamat ang mga pastor talagang sa totoo lang, sa balance, sagana tayo. Ano ho? Sa balanse, sagana tayo. Sana check talaga mga kapatid. Ang gusto ko pong i-point out, unhealthy kapag ka sa church, hindi ka marunong makiisa, hindi ka marunong magpasakop sa pastor. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, ang dapat espiritu natin, espiritu ng pakikipagkaisa. At huwag yung papayagan si Satan na makaisa sa atin. Neither give place to the devil. Sabi nga niyo sa mga taga-Korinto, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. We need to be aware that Satan is an expert and one of his expertise is to cause quarrels. Lagi siyang maglalagay ng pag-aawayan ng hindi pagkakasunduan. Nakakita na po ba kayo ng gawain na nag-meeting, inabot ng madaling araw, walang na pagpasyahan? Dahil talagang, kaya nga sabi ko po, hindi po ito para kontrahin yung meeting. Kaya lang pag-isipan nyo. Remember, nabanggit ko sa inyo ang composition ng church, natural man, carnal Christian, and spiritual. Pag nag-meeting tayo, laging outnumbered yung spiritual Kaya ang ginawa ng Panginoon, sangayon ba kayo na ang Diyos ng kaayusan? At alam nyo po ba na ang paglalagay niya ng leader, ang paglalagay niya ng pastor, yun ang isa sa manifestation na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan? Kasi kung di siya maglalagay ng leader, magkakanya-kanya po ang tao. So praise God, may pastor kayo. Amen? Sa mga preachings natin, ipinakita na ang pastor natin hindi Superman. Diba? Kailangan niya yung suporta ng mga miyembro. Kaya mga kapatid, sinasabi ko, sa Diyos ang kapurihan, pero ang ganda ng conference na ito ay nai-accomplish, una, dahil sa Diyos, ikalawa, dahil sa pastor, mga kapatid, pero ikatlo, dahil sa naging
Pakikipagkaisa ng mga miyembro. Yes. Subukan niyo po yung choir. Subukan niyo magpagalingan yan. Di ba? Pagka ang choir, nagpagalingan, palakasan ng boses. Hindi po kanta ang tawag doon. Ingay. Di ba? Kasi pagkakanta, ang maganda po, nandun yung harmony. Nandoon yung blending, mga kapatid. At alam nyo kung ano ang susi dyan? Susunod sila sa nangunguna sa kanila. Pagka po yung nangunguna sa kanila, gumaganyan. Ibig sabihin, hinaan mo lang. Pero pagka binukan niyang ganyan, di ba? Ang laking bagay. Nasaan ba si Brother Daniel? Ang laking bagay. Sa church, ganun din. Di ba? Sana pag ang pastor nyo sumesenyas ng tahimik, tumahimik ka lang. Di ba? Di ba? Lalapit-lapit ka kay pastor. Kapatid. Lahat tayo ay believe, nagkakaisa na napakaganda ng ginawa ng Diyos sa conference and undeniably, kasi po, nagkakaisa. Minsan po, yung iba sa ganito, nag-aaway-away pa eh. Diba? Imbis na talagang gampanan yung kanilang role na ibinigay, kahit sa basketball, maniwala kayo, pag nagkaroon ka ng kakampi na hindi po naintindihan yung kanyang role, kaya ang tawag doon sa mga, sabihin natin, kundi siya shooter, magdidribble lang po siya, mga kapatid, magko-concentrate lang siya doon. Okay? So pag shooter, dapat alam natin, option yan. Shooter yan eh. Huwag mong ipilit na ikaw ang magsushoot kung talagang hindi ka naman talaga para sa role na yon. Diba? Pero alam niyo po ba na may coach na kailangang sundin? Siya nag-identify. Diba? Hindi niya pwedeng gawing point guard yung pong hindi makapag-dribble ng bola. Yung pang pag inagawan, iuwi sa kanila yung bola. Hindi po pwede, mga kapatid. Di ba? So alam ng coach kung sino ang sa dribbling, alam ng coach kung sino sa rebounding, alam ng coach kung sino yung sa shooting, at alam din ng coach yung uupo lang nakatabi niya doon sa labas. Alam din ng coach yan. Di ba? Dito ka lang. Isa ka sa inaasahan ko. Basta concentrate ka lang dito sa labas. Pag sinabi ng coach na concentrate ka lang sa labas, huwag kang gagalaw, doon ka lang. Pag nanalo yung team, ang laki ng kinalaman mo kasi nag-concentrate ka sa labas. Tama? Mga kapatid, sa church, tingnan natin sa lahat ng aspeto. Pinagpala pa ba kayo sa organized na conference? Pinagpala po ba kayo sa masarap na kainan? Di ba? So, shout out sa nagmamaneho sa amin. Sa driver, shout out. Kung nasaan ka man ngayon, gusto kong malaman mo na sobrang nagpapasalamat kami na may nagdadrive para sa amin. Yung nasa music, lahat sila gumanap accordingly. Ang resulta, napakagandang conference. To God be the glory. Alam niyo po ba yung conference na ito? Maring na-bless kayo sa mga pastors, sa speakers. Pero alam niyo po ba ang utak ng conference na ito? Yung burden sa puso ni pastor. Na pinag-aaralan niya ang usapang ministry, and then yung bang puso na kung saan gusto niyang makapag-ministeryo, kaya nag-consider ng mga speaker na kung saan yung topic na inilagay ng Panginoon sa kanya, yung pong vision na inilagay ng Panginoon sa kanya, na sa usapang ministry, alam niyang magiging helpful. Alam niyo mga kapatid, hindi biro yung gastos dito sa conference na ito. Pero ang maganda sa church na ito, hindi nila tiningnan gastos, tiningnan nilang investment. Yes. Actually, wala naman pong pangako yung pastor dito eh. Nang mga atin dito, bibigyan ng ganito, bibigyan ng ganito. Mga kapatid, walang ipinangakong ganun. Wala sa plano yon. Pero blessing, imagine sa leading ng Panginoon. Di ba?
Kasi napatunayan na yung mga umattend dito, wala namang ganun pangako, umattend kayo. Meaning to say, napakadalisay ng motive ninyo na ang gusto nyo makiisa, ang gusto nyo matuto. And members, alam nyo po ba kung bakit dinala kayo ng mga pastor nyo rito? Kasi gusto niya na kung saan yung vision maipasa po sa inyo sapagkat ang ministry ay ministry ng Panginoon at hindi kaya ng pastor mag-isa. It is a great blessing na ang mga members ay makikisa at tutulong para sa kaayusan ng gawain ng Panginoon. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Brethren, let us express the sweetness of fellowship. And hey, let us exercise the spirit of forgiveness. Balik tayo sa Ephesians chapter 4. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Diba? Hindi maganda na ang fellowship natin, mga corrupt ang dating, mga kapatid. Opo, kaya pag may nakakausap kayo, hindi makatingin ng diretso, ganyan ang ganyan, corrupt yun, mga kapatid. Corrupt. Diba? Pero kapag kaganyan, kirat naman po yung kirat. Hindi po yun ang ibig sabihin ng corrupt. Ang ibig sabihin po, yung mga poisonous, yung mga lason, yung hindi nakakatulong, hindi nakapagpapatibay, hindi nakapagpapalakas. Iwasan natin ang mga usapan na hindi makatutulong sa gawain. At malaki ang magagawa mo dyan. Kasi kapag ka nakarinig ka na nagsasalita ng mga nakakakurap, mga kapatid, pag yan binigyan mo ng pagkakataon at hindi mo ni-rebuke right away, ang tendency niyan, ma-poison ka. And then ang sabi po ni Apostle Paul, ang sabi niya sa verse number 30, ang linaw-linaw po mga kapatid, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. So ito yung mga dapat malis. With all malis, mga kapatid. Sabi ko po, yung malis, English, Tagalog, ang linaw talaga eh. Malis. Tapos pag tinagalog nyo, ano po sa Tagalog yung malis? Mali siya. Ba't mo ginagawa? Mali siya. Dapat gawin mo kung tama siya. Yung mga naglo-loading pa po, hingi. Hindi po, total fellowship naman pinag-uusapan mo, umaming ka na, sabi mo na sa katabi mo, ano ba yun? Ano ba yung sinasabi? Let all bitterness. Paano magiging sweet ang fellowship kung may bitterness ka sa puso? Mga kapatid ho, pansinin nyo, ang Diyos pagka nag-utos sa kanyang salita, hindi po pwedeng meron kang ititira. Pag sinabi niyang all, naalala nyo si King Saul? Diba? Nung sinabing lipulin lahat ang mga Amalekites, walang ititira. Ano ang nangyari? Diba tinira siya? Tinira niya si Agag, tinira niya yung mga matatabang hayop na meron siyang pang sariling kaisipan. Ang issue, hindi yung gusto mong gawin. Ang issue, ano ang sinabi ng Panginoon? Ang sinabi ng Panginoon, lipulin lahat. Mga kapatid, dahil hindi niya sinunod at may tinira po siya, nagsuffer siya ng consequence. At hindi biro yung consequence. Kaya wag niyo pong gagawin biro yan. Ang sabi ng Diyos, let all bitterness. At yung salitang all na yon, applicable po sa lahat ng sinabi yon. Hindi na lang pinaulit-ulit. Let all bitterness, let all wrath, let all, understood. Yun po, carried na po yun mga kapatid. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you. And if you will just analyze mga kapatid, lahat nagsisimula sa bitterness. Kapag ang bitterness pinabayaan mo, magiging wrath yan, magiging anger yan, hanggang sa magkaroon ng clamor, magsasalita ka na ng hindi maganda, at lahat na bibigyan mo ng kahulugan. Kaya ang susi, alisin ang bitterness. Amen? Ano raw ang dapat gawin? 32. And be a kind one to another. Tender-hearted.
forgiving one another, even as God, for Christ's sake, had forgiven you. Magandang maging goal natin yung unity sa church. Mga kapatid, let us exercise the spirit of forgiveness. Ay, paano ko po siyang patatawarin? Hindi naman humihingi ng tawad sa akin. Yung hindi niya paghingi ng tawad, accountability niya. Yung pagpapatawad o hindi accountability mo. Hindi issue kung hihingi siya o hindi siya hihingi. Yung pong paghingi ng tawad, pananagutan ng offender. Pero yung pagpapatawad, hindi naman po humingi ng tawad yung mga nandoon nung sumigaw si Jesus, Father, forgive them for they know not what they do. Humingi ba ng tawad yung mga tao roon? Hindi. Pero nandoon yung kanyang puso. Ang problema lang, pag hindi sila humihingi ng tawad, hindi po nila na-enjoy yung benepisyo na pinatawad sila. Diba? Halimbawa, ang Panginoon, yung forgiveness nandyan lang eh. Pero kung di sila humingi ng tawad, hindi nila na-enjoy. Hindi dahil sa hindi forgiving ang Diyos, kundi hindi sila humingi ng tawad. Mga kapatid, tingnan nyo ho, doon sa una, let all bitterness. Kasi pagka yung bitterness pinabayaan, nagiging wrath, nagiging anger, clamor, evil speaking, hanggang sa nagiging malice. Doon naman sa positive, yung kindness, yung kabutihan, yun po ang magpapalambot ng iyong puso. At ang lambot ng puso ang magiging dahilan kung bakit matututo kang magpatawad. Kaya yun po ang sabi, and be a kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Mga kapatid, sa church natin, yun ang maging goal natin, unity, unity. Express the sweetness of fellowship. Yan na po, i-orient na natin yung mga tao. Ang i-apply natin sa church natin, yung bang talagang dapat bilang magkakapatid sa Panginoon, iayos natin yung fellowship natin sa isa't isa. Huwag kang pang dalawa lang o pantatlong kasama natin sa church. Maganda dahil lahat yan, mga Kristiyano po yan dapat, yung espiritu ng katamisan maramdaman. And then apply the spirit of forgiveness. Let us practice the spirit of forgiveness. And then thirdly, sa church natin, alam niyo maganda, let us emphasize the strengthening of faith. Ang ating pong bigyan ng emphasis sa church natin, hindi po yung ikagugulo ng church, hindi po yung ikanenegatibo ng makakausap mo. Ang maganda pong i-apply natin sa church, yung ikatitibay, ikalalakas ng pananampalataya. Balikan ko po yung mensahe ko. Ano po ang naging epekto ng 10 spies sa kabuuan ng Israelites? Because of their evil report. Because of their negative mind and negative heart. Ano nangyari? Di ang lumalabas sa bibig nila, puro ikahihina ng loob. Mga kapatid, sana po, kung tayo'y magkakapatid sa Panginoon, sana yung mga nakakausap mo, pag nakausap mo, nang lalamig, mag-iinit sa Panginoon. Negatibo, magiging positibo. Inactive, magiging active. Hindi involved, magiging involved. Mga kapatid, napakaganda po na hindi supportive, magiging supportive. Mga kapatid, let your word be always with grace, seasoned with salt, that it may minister grace unto the hearers. Kaya nga sabi ko, kahit sa ating pastor, alam niyo, ang sarap-sarap maka-fellowship. Nung mga kapag ka naka-fellowship mo, magkakaroon ka ng magandang vision sa ministry. Yung mga iniisip mong hindi, parang hindi natin kaya. Yung pag nakausap mo, sasabihin niya sa'yo, alam mo, ganyan kami nagsimula, na talagang kung nakinig kami sa kaisipang hindi namin kaya. Pero nung kami nag-step of faith, mga kapatid, nakita natin ang ginawa ng Panginoon. Ang sarap na sa fellowship, palakasan po. Opo, hindi pagalingan palakasan. So let us emphasize. Huwag kayong makikinig. Huwag kayong sumasagap ng alimoom. Mga taga-Ilocos, alam niyo po ba yung alimoom? Ito yung parang pagka-umuulan, yung parang pagka-uulan, yung yung singaw. Ayan. Na kapag iyan ay nasagap mo, kasi sa amin po mga Tagalog, pag sinabing, naku anak, pumasok ka sa loob, malimoom. Kasi baka masagap mo yung alimoom. Kasi ang epekto ng alimoom, kakabagan ka. Hahanginin po yung tiyan mo.
Eh syempre, pag hinangin ng tiyan mo, di naman pwedeng nahandyan yan. Kailangan ilalabas mo yan. So kaya kapag ka nagpasingaw ka ng hangin, di ba? Pag sumagap ka ng alimoom, at yan ay talagang isisingaw mo, hindi maganda amoy. Nagbibintangan pa nga di ba? Uy, parang ikaw yun Naalala ko po yun sumakay ng jeep. Sumakay siya ng jeep. Talagang hindi na siya makapigil. Hindi siya makapigil. Nandun po siya sa jeep. Ay talagang tumunog. Alam niyo po, hindi niya mapigil nung tumunog. Tinignan niya yung katabi niya. Pambihir. Alam niyo po yung katabi niya, tinignan ng lahat ng mga nandoon. Wala po siya nagawa. Lahat ng mga tao inisip sa kanya nang galing yun. Alam niyo, minsan sa church, hindi ito patawa lang Minsan, may mga magpapasingaw, pero kapag ka nag-create na ng matinding problema, di ba? Kung sino-sino na po ang napagbibintangan. Kaya ang advice ko po sa inyo, pag kami makakausap kayo, nasa simula pa lang ng usap nyo, wala nang ginawa. Halimbawa, ang ganda-ganda ng conference. Tapos may nakausap kayo, ba't kailangan gumastos tayo ng ganong kalaki? Hindi kaya parang mga kaagad merong, kapatid, hindi ka pa nag-iisip? Ang daming na-bless. Di ba? Ang daming na-bless. Tapos diretsuhin mo na. Yung mga gumastos ka ng malaki, walang ganyang himutok may iba ko kapatid, may na-contribute ka ba? Kadalasan po kung sino yung mga hindi sumuporta, sila yung may tendency na, di ba? Minsan kung sino pa, o madalas, hindi pala minsan. Kasi baka itanong nyo sa akin, gaano kadalas ang minsan? Di ba? Baka itanong nyo yan. May mga hindi na nagbigay, nag-baby shark pa. Di ba? Yung iba malala, mommy shark, mga kapatid. At ang pinakamalala, yung daddy shark. Diba? Ang amin pong usapan sa church, sa anumang gagawin natin, kung ikaw hindi magbibigay, ang pinakamagandang magagawa mo na lang, huwag ka na lang magsalita. Kasi hindi ka na nga nagbigay, ang dami mo pang sinabi, dalawa kaso mo niyan. Diba? At ganun din naman ang sinasabi namin. Kung ikaw nagbigay, kahit gaano kalaki ang binigay mo, huwag mo rin gagamiting dahilan yan para mag-baby shark, mommy shark, o daddy shark ka. So nagbigay at hindi nagbigay, hindi kailangan to. Ito ang pinag-uusapan sa pagbibigay. Mga kapatid, kahit di kayo magsalita, damang-dama namin, members of HBBC, ang laki ng puso nyo para sa gawain. Ang laki ng puso nyo para sa manggagawa. Mga kapatid, ang kagandahan dito, kahit yung mga hindi ganun, nadamay. Nahawa. Kaya tahimik ka na lang. Mahahalata pa pagka gumaganyan ka pa Bakit? Kasi sana ba sa hirap ng buhay natin, ganyan. Diba? Ano yun? Kapag ka negative, murmurers. Diba? Alam nyo, sabi ni Apostle Pablo, wherefore, my beloved, as you have always obeyed us, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God which worketh in you. Pag Diyos talaga gumagawa sa iyo, yun po'y makikita. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Kaya ang sabi niya, do all things without murmurings and disputings. Diba? Kaya yung murmur ng murmur, may giving tayo, murmur. May project tayo, murmur. Di ba? Pagka negatibo, murmur Pero pagka positibo, more. Amen? Di ba? Pagka positibo, hindi nyo makikitang magmamurmur yan. Ang talagang inaabangan yan, more. Amen? Mga pastor, wala pinangako na may bibigay. Tapos ito, merong pinatayo ang lahat. Tumayo nga rin po kami, mga kapatid, di ba? Tumayo rin kami.
Isipin niyo po, alam niyo bang medyo bumilis ang pintig ng puso ko nung nagparapol kayo ng 50,000. Niliwanag, Pastor, 5-0. Pastor Arnel, ibubuko ko na ha. Nagtanong kami ni Pastor Arnel doon sa, Pastor, totoo ba yung 50,000? Sabi naman, Pastor, totoo. Nung malaman namin 50,000 dong, mga kapatid, biglang, pero kahit maglakad kayo dyan, di kayo makakakuha nun, di ba? Kaya, nakita namin yung nanalo, hindi makapagsalita di ba? Yung talagang masyadong, siya yung speechless, yung bang, yung affected, very much affected siya. Wow! 50,000 nung binuksan. Wow! Wala po yun sa plano. Pero nakikita nung gawain na magiging encouragement. Ginawa po sa atin. Pero hindi ibig sabihin next year, yun din ang iisipin natin na baka bibigyan tayo. Ang nagdedetermine ng blessing, alam nyo kung sino? Hindi naman yung pastor Diyos. Diba? Ang kasarapan nito, blessed na tayo sa mga spiritual messages, but na-bless pa tayo ng, diba? Ang sarap nun, di mo inaasahan yun, pero nagkaroon ka ng blessing. Mga kapatid, ang tanging kaisipan, makapagpalakas. Opo, hindi naman kailangan magpasikat ng church na ito Kasi ang Diyos naman ang nag-aangat sa kanila Mga kapatid, ang napakaganda po sa usapan ng unity, ang emphasis natin, yung strengthening ng ating faith. Mga kapatid, and let us enjoy the spiritual feeding. What is number 1? Ano ho yan? Ano ho yung sinasabi niyo? Let us express the sweetness of fellowship. Masaya yun. Ikalawa. Teka, kaya pala ang tapang-tapang nyo Nababasa nyo pala rito di ba? Subukan lang natin, wag nating i-flash para malaman natin kung nag-stick sa mind. Di ba? Ano-ano yung natutunan natin ngayon sa usapan ng unity na i-apply natin sa church? Number 1. Number 2. Number 3. Kita nyo? Nadadama yung iba. Sabihin nila, ang Baptist walang speaking in tongues. Ano tawag nyo doon? Ano yung una? Diba? Let us express the sweetness of fellowship. Let us exercise the spirit of forgiveness. And let us emphasize the strengthening of faith. And you know what? Ang masarap sa pagkakaisa natin, yung i-enjoy natin ang spiritual feeding. Ang isang masaya at ang dapat exciting sa atin. Ang isa sa dapat excitement natin, yung makakarinig tayo ng salita ng Diyos. Yan ang ating final authority. Ang enjoyment natin sa church ay ang preaching, mga kapatid. Yan po yung spiritual feeding. Kaya nga sinasabi ko po, observation-wise, makikita na natin kapag ka ang mananampalataya, areglado ang puso. Sabi po ng psalmist, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Mga kapatid, kamusta po tayo? Yung iba, Sabado pa lang malungkot na. O kapatid, ba't ang lungkot mo? Linggo na naman bukas. Ang totoong Kristiyano, laging excitement niya ang makarinig ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa usapan po ng mga puntos na tinalakay natin, because puno po ang Bible. Napakadami pong pahayag ng Bible. Doon po sa idea ng, di ba? Let us exhort one another, encourage one another, pray for one another, love one another. Di po ba punong-punong Bible ng ganyan Kaya pasok po yan. Pasok po yan.
So we need to carry. Diba? We need to care. We need to, sabihin natin, consider. Remember, nung sinabi po niya, doon sa idea po nung Galatians chapter 6, brethren, if any man be overtaken in a fault, you which are spiritual, restore sa San Juan in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Yun ang dahilan kung bakit yun ang magandang i-apply natin. Diba? Yung sweetness of fellowship, spirit of forgiveness, yung pong strengthening of faith, at yung pong enjoying the spiritual feeding. Ang napakaganda sa Baptist churches, ang highlight natin, preaching. Kaya pagka nagkiklaim kang Baptist ka, dapat talagang ikaw ay masasabi nating sound pag pinag-usapan doctrine. Diba? Sana po talagang ang enjoyment natin. Katulad nung sinabi, but His delight is in the law of the Lord, and in His law that He meditate day and night, and He shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth His fruit in His season. His leaf also shall not wither, and whatsoever He doeth shall prosper. Pagka ikaw ay naiinip sa preaching, yan po ay hindi magandang indikasyon. Because bilang anak ng Diyos, bilang gawain ng Diyos, hindi tayo nagdaraos ng kahit anong gawain ng salita ng Diyos. Amen? So kaya ito po ang ating magandang maging goal sa pag-uwi natin ngayon, Pastor. Diba? Mga kapatid, let unity be our goal. Talagang yun ang trabahuhin natin. Members, magkaisa tayo. Mga anak tayo ng Diyos. Members, gawain ng Panginoon ito. Magkaisa tayo. Let us express the sweetness of fellowship. Let us exercise the spirit of forgiveness. Let us emphasize the strengthening of faith. And let us enjoy the spiritual feeding. Amen? Tumayo po tayong lahat. Everybody stand up, please. Magandang uuwi tayo na ito yung tinatakbo ng isip natin. Sa mga pastor, ito po yung ating pong ilalagay sa puso at isip ng mga miyembro. Nakakahiya pong sabihin na mga anak ng Diyos tayo kung hindi maganda ang relasyon natin sa isa't isa. Mga kapatid, hindi magandang patotoo na kine-claim natin na gawain tayo ng Panginoon. Pero walang pagkakaisa. Walang tamis ng fellowship. Walang pagpapatawaran at unawaan. Kung tayo po'y gawain ng Diyos, nakasentro tayo sa pagpapalakasan. Pagmamalasakit sa isa't isa, we need to care for one another. We need to consider one another. We need to carry one another. Yan po ang espiritu na dapat maging atmosphere sa church natin o hayag sa church natin. Mga kapatid, sa anumang paraan na kumilos ang Panginoon, pastor man po tayo, miyembro po tayo, what a reminder, what a message. If the Lord rebuked you tonight, it is good to be honest and to humble yourself before the Lord. Sapagkat naniniwala ako na dito magandang magsimula sa altar ang aplikasyon ng mensahe. You come to the altar, you pray to God, you express your heart to God, Lord, we need this message. Sa church namin, kailangan po itong mensaheng ito. At yan po ang gusto namin i-apply. You come to the altar, iwan mo yung lugar mo, huwag kang magkaroon ng pagdadalawang isip. This is what we really need to apply in our church, mga kapatid. The sweetness of fellowship. Diba? Huwag tayong maging divisive. Huwag tayong maging negative. Let us express the sweetness of fellowship. Magandang maramdaman nila. Iba talaga sa church. Iba talaga mga anak ng Diyos. Ang ganda ng samahan. Ang ganda ng trato sa isa't isa. Ang ganda talaga sa gawain ng Panginoon. May pag-uunawaan. May pagpapatawaran. Napakasarap talaga sa church. Titibay ang pananampalataya mo. Lalakas ka sa buhay mo bilang Kristiyano. At napakasarap na laging kumain ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal,
Huwag niyo pong sayangin ang pagkakataong ito. Kung ang magiging paghakbang patungo sa altar ay mapipigilan ka, lalong mahirap isiping maia-apply mo ang message na ito. If the Holy Spirit is convicting you, kung na-enlighten po tayo, kung na-convict po tayo, let us come to the Lord. Humble ourselves before God tonight and tell God, Lord, thank you for reminding me. Thank you for rebuking me. Thank you for this realization. Gusto kong maging enjoyable ang church namin. Gusto kong i-apply ang mensahe na napakinggan ko. At gusto kong isettle ang mga unsettled sa puso ko. Relasyon sa bawat kapatiran. Mga kapatid, ito ang magandang maging decision po natin. Kung meron tayong mga kasamahan sa church na hindi natin kaayos, yun ang isa sa trabahuhin po natin. Mag-pray tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Isang napagandang pagkakataon na ating ma-apply na tayo po ay magkakaroon ng matamis na samahan, pagpapatawaran, pagpapalakasan at kasiyahan sa lagit-lagi pakikinig ng salita ng Diyos. Sige po, just continue to pray. Pastor Proby, please.